what's up sa inyo mga kapaps? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. So ayun, muling nagpaparamdam ulit ang inyong lingkod, Kuya Bonnie the Vlogger, after natin na maggawa ng mga kalokohan ng Ghost Town Presents Elemento. So ayun, back to serious tayo mga kapaps ngayon. So alam nyo na siguro, nakita nyo na siguro ang aking thumbnail kung ano yung tatalakayin natin ngayon mga kapaps. Walang iba kundi ay ang Pacos Ganay 8 final results. Bago natin simulan ng programa na ito, bigyan nyo ako ng isang like. At syempre, huwag mo kalimutan na i-share ang video na ito. At syempre, huwag mo kalimutan na mag-subscribe. At i-hit the notification bell para mag-i-update ka sa mga susunod na vlogs. Syempre, masusundan pa to ng Gubat 14. Pero for now on, Pacos Ganay 8 muna tayo. So, ayun. Final results siya mga kapaps. Hindi siya prediction, may results. Pero, ayun, bago tayo magtalakayan mga kapaps, so, ayun, i-intro muna ako. Oh, bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days, yeah, I do the most. Wait. So, ayun mga kapaps, as long as, tulad ng sinasabi ko, pag may time naman ako na pwede mag-cut ng video or even may mga nonsense word, obligado ko talaga na i-cut hanggat maaari. Pero, ayun, tatry ko pa rin na ibigay ko pa rin yung best ko as a vlogger. Siyempre, mahirap din kasi maging editor sa sarili mong vlog. So, ayun mga kapaps, naka-line up ngayon sa Flip Top Battle League presents sa Pacos Ganay 8. Nagaganapin sa November 16, 2024. Sabado yun. So, yun, ang mga naka-line up dito mga kapaps. Unahin natin yung pinakababa, JP versus Yagi, Secreto versus Directa, MP3 versus 30, Dosage versus Article, Casper Hespero versus Aubrey Marcho. So, semis to mga kapaps ng 2x2 2024. Meron tayo ditong Bisaya Battle, Plaridel versus Mr. Lefty, Fukuda versus Emer Industria, Goryong Talas versus JR0, and panghuli sa lahat, Sak Maestro versus Lip Crab. So sa mga nauna kong mga vlogs mga pakapaps, hindi ko pa alam kung ano yung mga sinasabi ko ng mga noong unang vlogs ko. Wala pa akong tawag kung ano yung mga information o mga detalye ng mga MC at sa kanilang last performances. May tinatawag tayo dito mga pakapaps na recap battles. Ang recap battles mga pakapaps, yun yung kumbaga magti-trivia tayo, magto-throwback sa kanilang last performances o sa kanilang huling battle nila. Una dito, JP versus Yagi. So, si JP natalo siya ng Pacos Ganay 7, kalaban dito si Secreto sa score na 5-0, pumabor kay Secreto. So, bukod dun, din na nasundan yung laban ni JP. So, yung mga kalaban niya dito si Yagi. So, last performance niya, naging dikit yung laban nila ni Ron Aaron sa 1 minute Mindanao. At syempre sa judging score na 2-1 dahil, ayun nga, dikit yung laban nila ni Ron Aaron in favor pa kay Yagi. So, ayun. And then, first time niya na sasampa ng big stage sa Pacos Ganay 8. So, ayun. So, abangan niya mga pakapaps. So, makikita niyo na lang mga pakapaps sa video kung sino yung mananalo. So, pero, bigay ko to kay Yagi dahil tingin ko, hindi ako nakakasiguro dito kay JP. Dahil unang-una, hindi ko pa kilala ng gusto yung dalawang to. So, abangan niya mga pakapaps. So, ayun. Next one is Secreto versus Directa. Si Secreto naman, ayun, bagamat talo sa nung 2x2, kakampi niya dito si Article Clifted. Pero wala pang dungs siya sa flip top, sa 1-on-1. So, meron na siyang 3-0. At isa na nga doon sa tinalo ni Secreto, yun nga si JP. And, ayun, si Directa naman, ayun, natalo sila nung natalo naman siya nung 1 minute kalaban si Article Clifted sa score na 3-0. So si Directa at si Yagi, isa yan sa mga bumatel, kasama din yan, kasama ni Yagi yan, si Directa nung 1 minute Mindanao. So ganun din, first time din siya na sasampa din ng big stage sa Pacos Ganay 8. So ayun, wala akong idea dito pero makikita nyo na kung sino. Tingin ko dito sa laban nila ay sa ngayon, dahil nga recorded ng November 14, 2024.
And wala akong idea kung sino man nanalo dito. Tungo naman tayo sa pangatlo, MP3 versus 30. Ito mga pakapaps, kaabang-abang na battle to mga pakapaps. Huwag yung tutulugan to. Parehong madikit na, parehong ano to, talagang patayan tong dalawa ng tong Visayas Division. So, ay hindi pala Bisaya si 30, Mindanao pala yan. Bisaya pala dito si MP3. So, yun si MP3, maganda yung naging performances niya nung Gubat 13. At mga ilan na dito, mga baguhan na tinalo niya dito. Kabilang na nga dito si Cancer. At saka yun nga, sunod-sunod yung mga naging panalo niya sa flip top. And samantala naman dito si 30, ayun, talo siya ng ano, nalaglag siya ng first round ng Isabuhay 2024 sa second side 12 against Romano sa score na 7-0. Kaya tingin ko ito yung pinakamagandang matchup ng dalawang ito. So, huwag nyo nang tutulugan to mga pakapaps. Wala akong idea kung sinong ano, pero meron na ako na bebet dito sa dalawa na to, kay MP3 tsaka kay 30. Pero makikita nyo na lang kung sinong mas aangat sa kanilang dalawa at sino sa kanilang dalawa ang sasemplan. Sunod naman dito mga pakapaps, Dosage versus Article Clifted. So yun nga si Dosage, ang pababalik ni Dosage after 5 years na hindi niya pagsalang sa rap battle scene. So last battle niya is Pacos Gray 6, talo sa laban kay Zenlook. Bukod doon, hindi na nasundan yung mga battles na. Wala na rin ako naging update sa kanya. And ayun, hindi ko alam kung ano yung papakita niya. Parang katulad din ng, parang like MR Industria, kaya lang mas mabulaklak, parang mas mabulaklak na ng konti. Pero ewan ko bakit hanggang ngayon wala pa rin panalo si Dosage. Samantala na may mga kalaban niya dito si Article Clifted. Ayun, kasamaan niya dito si Secreto doon sa 2x2 na nakalaban nila. Nagkikalaban nila dito si Aubrey tsaka si Marcho. Pero yun nga, bigo nilang nakuha yung panalo na hindi ko alam kung bakit. Pero wala pa yung mismong battle nila sa second side 13. So ayun, abangan din niya na lalabas sa video yung magiging mismong resulta ng Dosage versus Article Clifted. Pero di na ako nag-aasam ng panalo dito kay Dosage, kaya ibibigay ko to kay Article Clifted. Pero baka mangyari, baka biglang bumaligtad, kaya pwedeng maging kay Dosage or Article, hindi ko alam. Tingin ko palinisin na lang ng sulat. Sunod naman, ayun 2x2 semis, Casper Hespero versus Aubrey Marcho. So ayun, hindi ko pa alam kasi yung chemistry ng Aubrey Marcho. Dito muna tayo sa Casper Hespero. So ayun nga, na-upload, thank you kay Flip Top dahil na-upload na yung laban nila ni Casper Hespero versus Cancer Mimak. So yun, last battle nila sa Vuelta Balentong 11. Ayun, nakuha nila yung panalo, kalaban nga nila si Mimak tsaka si Cancer sa unang tournament ng 2x2 2024. So tournament yun, hindi yun hindi yun non-tournament. Tournament po yun mga papaps. So ayun, advance na sila sa semis at makakalaban nga nila dito sila Aubrey Marcho. So yung last battle nila nung second side 13, nanalo sila laban, kalaban nila dito sila Secreto tsaka si Article Clifted. So ayun, same din kala Casper Hespero, advance na din sila sa next round at sila magtatapat nga dito sa Pacos Gray 8. So magkakalaman na lang, palinisan na lang ng performance. At tingin ko tournament yun, walang gender sa kanila. Babae laban sa mga lalaki o mga lalaki laban sa mga babae, walang gender yan, patayan ng mga pakapaps. Next naman mga pakapaps, ito Bisaya battle naman, Plaridel versus Mr. Lefty. Kay Plaridel pala, last battle niya nung natalo siya laban kay GL. And ayun, parang ang alam ko lang kay Plaridel, parang unang beses ko lang siya marinig na sasalang sa Bisaya battle. Kalaban dito si Mr. Lefty. Si Mr. Lefty ay natalo siya kay Krega nung Gubat 13, pero dikit lang yung nagilaban nila, naging bakbakan yun. Tingin ko ito yung pangalawang laban ni Mr. Lefty. So hindi lang ito yung magiging battle pa ni Mr. Lefty, meron pang Gubat 14 na susundan ng another next week. So ayun, Plaridel versus Mr. Lefty, Bisaya battle. So hindi ko alam kung sino naman nanalo dito. Next naman, Fukuda versus MR Industria. So si Fukuda, ayun, dalawang beses natalo si Fukuda laban niya sa Ahon 14 tsaka sa PSP Davao. So against Bruce and Zaki.
si Cruz nung 14, Zaki nung PSP Davao, 2 beses natalo si Fukuda. So, samantala naman si MR Industria, last battle niya nung second side 12, natalo sa laban kay kalaban niya dito si M-Site. Sa score na dikit yung laban nila mga pakapaps, ni MR tsaka ni M-Site. Sa dikit na laban, split decision na 3-2 in favor of M-Site. So, tingin ko magandang laban to. Ito yung mga battle na tingin ko ito yung mga kaabang-abang na battle mga pakapaps. Kaya please mga pakapaps, kung yung tutulugan ng laban na to, Fukuda vs MR Industria. Pero tingin ko matagal-tagal na upload to mga pakapaps. Sunod naman dito, Goryong Talas versus JR0. So yun, last battle ni Goryong Talas nung 14, natalo siya ni Likram, then nag-step siya sa 1 minutes bilang si Ghostly. Kalaban niya dito si Tipsy D as Frick Sanchez, at yun, naging promo yung laban nila. Samantala naman si JR0, last battle niya sa second side 12, first round ng Isabuhay 2024, natalo siya kay Sureño sa score na 7-0. So abangan nyo din yung laban na yan. So non-tournament battle to, Goryong Talas vs JR0. Last but not the least, Sak Maestro vs Likram. Diyos ko, Sak Maestro, sunod-sunod yung naging talo niya sa flip top tsaka sa PSP. Hindi ko alam kung ibabalik niya yung dating Sak ng Pacos Ganay 4, kalaban niya dito si M-Site, at nakuha niya yung panalo sa boto ng 5-0. Pero tingin ko mayroon na umasa sa ganun. Then, ayun, ang mga tumalo nga kay Sak Maestro, si Shernan, Disaster, Lance, and Pistolero. Yung tatlo dito, si Disaster, Lance, and Pistolero, yun sa PSP, o yung pangil sa pangil. Si Shernan naman sa flip top. Samantala si Likra, maganda yung pinakita niyang laban. Nung last battle niya, nanalo sa laban kay Sardeo nung zoning 17. Kaya hindi na ako nag-expect ng panalo dito kay Sak, kaya ibibigay ko to kay Lipcam. Malinaw kay Lipcam to. Kung may pakulungan si Sak dito, Diyos ko, kung plano na lang mag-chok sa laban nila, di bali na. Lipcam na ako dito. Ayaw ko mag-asam kay Sak, kasi gusto kay Sak ako kung ibabalik niya yung dating Sak, pwedeng Sak dito. Pero tingin ko wala na tayong maasahang bago kay Sak Maestro, dahil sunod-sunod yung pressure na inabot na. Tingin ko parang hindi na ibabalik yung dating Sak Maestro. Kaya Lipcam ako dito. May papanood pala akong video sa inyo mga kapakapaps, and dahil advance nga natin ginawa to, kaya hindi natin alam kung sino yung mga mananalo. So yung paronin nyo na lang to mga kapakapaps. Watch this. Kung nagustuhan nyo to mga kapakapaps, so huwag nyo kalimutan na bigyan ako ng isang like. Huwag nyo kalimutan na i-share itong video na to mga kapakapaps. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-hit na notification bell para maging update kayo sa susunod na vlog. At syempre, sa susunod, may kasunod pang vlog to, yung Gubat 40. So yun mga kapakapaps, shoutout sa inyo lahat. At syempre,
thank you sa 1K views ng Ghost Town Presents Elemento. So yun, shoutout lang ng konti sa mga ilang kakilala ko. Shoutout kay Christine Joy Mateo at syempre sa pinsan ko kay Miss Deat. And ayun, kay Ricardo Danilog at kay Jeron Buhatin, mga nakasama ko sa bazaar ng San Rafael Municipality. So ayun, pangungunahan ko na kayo mga pakapaps. So humingi na ako ng pasensya. Magiging dragging ang ilang parte ng video na to. Ano man ang mangyayari, supportahan nyo pa rin ako. Kahit na yung lahat na natatanggap ko ng mga hate comments, gasolina yan, para pagpatuloy ko yung mga gusto ko sa buhay. Syempre, shoutout sa Radio Clothing. Ito pa yung so yan, yung nakikita nyo na yan. Yan, meron na akong tagwat at syempre yung nakikita nyo sa likod, ito. Yan. So, available siya sa page or website store ng Green Jokes Clothing. Syempre sa kanilang shop site katulad ng Shopee, TikTok at Lazada. And ayun, kailangan ko na magpahinga. By the way, I'm your one and only Kuya Bonnie the Vlogger. At naniniwala ako sa kasabihan mga pakapaps na the more you hate, the more you love. Peace out and God bless inyo lahat. Ano man ang mangyari, yon. Supportang tunay lang. Huwag yung pera tayo mga pakapaps. Ayun. Brr. My day, hanggang tingin lang, hindi pwede tikman.